Yun, no? Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Saan man panig yung mundo naroroon. Yun, no? Ano pong luto nyo for today? Sana po, bigyan din ninyo ako ng mga clue para sa mga lulutuin natin. Kasi, ang ate Vera nyo ay nagbablanko na din. So, malaking kasiyahan po sa akin at taos puso ko pong tatanggapin kung may mga idea po kayo na pwedeng makatulong sa vlog na Ate Vera. Syempre, kung may mga request kayo ay basta kaya ni Ate Vera at kaya ng budget na Ate Vera ay lulutuin po natin. So, for today's video po ay samahan niyo po ulit ako sa ating cooking vlog. Opo, cooking vlog po tayo everyday. Hindi naman po everyday. Hanggat meron po tayong maluluto ay magluluto po tayo, syempre. Kasiyahan ko na po mag-share sa inyo ng Alavera version. So, yun mo. Maraming salamat po talaga sa mga suporta nyo sa akin. At, yun no, napakainit pa rin po dito. Ilang araw na pong mainit. At, eto, mawisan na agad ako. Nakagaling ko lamang po sa CR, kakaligo ko lang din. Kasi naglalaba po ako. Nakita ko yung oras at hapon na po pala. So, tara po at magluto po muna tayo. Para pagdating naman po ng Kuya Lito ay may pagkain na po. So, tara, samahan niyo po muna ako. So, meron po tayong manok dito. Bumili po ako. Ang kilo po ng manok dito sa amin ngayon ay 165. Bumili lamang po ako ng halagang 150. So, yan, madami naman na po yan. At ilang ulaman na naman po yan. At eto, kunin ko lang yung sampalan, bawang. At tara po, samahan niyo po muna ako i-prepare itong bawang na po. Ilang piraso lamang po kasi mamarinate ko po muna itong ating manok para mas manuot po yung ating lasa ng manok. Ayan. 4 na piraso lamang po are. Tanggalin ko na rin po yung bawang. Pero yung ibang nagmamarinate po ay pit-pit lang ginagawa. Ako po ay tanggalin ko na lahat para wala na pong abala mamaya. Kasi habang ginigisa mo ito mamaya, makikita mo yung balat, tatanggalin mo rin. So ayan, pipinuhin ko lamang po siya. Ayan o. Ayan. Pino na po siya. At kuha lamang po ako ng lagayan ng ating imamarinate. Yan. Kuha lamang po ako ng Tupperware o yung pinaglagyan po ng ng ice cream. Yan, lagay ko lang po isa-isa yung chicken dito. Malinis na po yung kamay ko, nagugas na po ako. Kaya kinamay ko na. Yan. Hugas na rin po itong ating manok. Pinatik-tik ko po. At lagay na po natin yung ating bawang. Yan. Siyempre, maglagay po tayo ng paminta. Mas masarap po sana kung may kalamansi, kaso wala po akong kalamansi. Pero okay lang po. Suka na lang po. Paminta. Toyo. Tansya lang po to. Tansya na lang. Method filling. Yan. At syempre, suka po. Parehas po tansya lang. At maghugas lang po ulit ako ng kamay. At aking pong imamassage ng konti. Mas malasa po kasi pag minamarinate po ito. Manok.
Ayan. Total maaga-aga pa naman po. Hindi pa naman ganang katanghali. Kaya pa yan ng oras. Linisan ko lamang po itong paligid na ito. At tatakpan po muna natin. Marinate ko lang po ng siguro 30 minutes para maglasa po yung ating chicken. So, balikan ko po kayo after ng 30 minutes. At yun po, habang minamarinate po yung ating ulam na manok, ay magsapay po muna tayo ng aking mga nalaman. Para po hindi sayang yung oras. At para matapos po tayo agad. Tara po, samahan niyo ako. So ayun na nga po, samahan niyo po muna akong magsampay para po mabilis ang ating gawain ay pwede naman pong sabay-sabay. Yan, tulad po ng ginagawa ko, nagmamarinate po tayo ay magsasampay naman po tayo para hindi naman po sayang ang ating mga oras, hindi lang nakutunga nga po tayo. So ayun po, ganyan lang po ako dito sa bahay para po lahat matapos ko rin bago po ako uupo ulit at mag-affiliate o kaya mag-edit naman ng ating vlog. So ito po ang gawain ng inyong Ate Vera everyday. Hindi naman po ako everyday na naglalaba, kundi marami lang po kaming nagdadamit. Syempre ang Kuya Lito ninyo ay nagtitinda, hindi naman pwedeng hindi siya magbihis ng damit kasi pawisin po siya. So kaya yan po, medyo madami po ang aming labahin. Pero syempre okay lang po yun kaysa naman po magkasakit ang inyong Kuya Lito. So ayan po, sana po nasagot ko po yung tanong po doon sa may nagtanong po kasi kanina doon sa mga vlogs po namin. So maraming salamat po sa pagtatanong, sana po ay na sagot po kahit papano yung inyong mga tanong. So maraming salamat po. So paano po, tutuloy ko lang po itong aking ginagawa para po matapos na at makapagluto na rin po tayo. Ito po, pinas forward ko na po at baka makita nyo yung mabilis na. At yun na nga po, magre-ready naman po tayo ng mga gagamitin natin. Kakailanganin natin. Meron po ako dito sibuyas, bell pepper, at saka ito, laurel, bawang. At may 4 po tayong piraso na patatas. So, hugasan ko po muna yung patatas kasi medyo maano po, aligasgas. Para diretso balat na rin po tayo at hiwa. So, saglit lamang po, balatan ko lang, hugasan ko lamang po. Kasi malupa pa. So, eto na po, nahugasan ko na po yung ating patatas. Bababa ko lang po konti para kita nyo. Yan. Haggard na po ang inyong lola. Nakatapos lang po maglaba. Kakasampay ko lang din po. Abang binababad po natin sa marinade yung ating chicken. Makainit po dito sa amin kahit hapon na. Yan po ba sa inyo? Mainit or malamig na? Ito po sobrang init sa ngayon. Grabe, hindi na ba maintindihan ng panahon? Parang parang mga chismosa, hindi na po maintindihan. Char. Hindi na alam kung saan lulugar. Aray, chismosa. So yan, balatan ko lamang po ito saglit. At pagkatapos ko pong i-prepare itong mga sangkap natin ay lulutuin na natin. Nababad ko naman na po ng kulang-kulang 1 oras na po yung manok. Pero mas masarap po sana kung matagal-tagal. Pero kulang-kulang 1 oras lang po yung babad ko. Pero okay na rin po yun. At least na marinate po. Minsan nga po, pag nagmamadali talaga ako, hindi ko namin na-marinate, diretso luto na po. Pero syempre, may time pa naman. Kaya, minarinate ko po muna. Maaga pa naman.
Medyo madami-dami po akong nilabhan. Sa mga nagtatanong po pala kung ba't marami po raw akong nilalabhan. Opo, kasi ang Kuya Lito nyo po, di ba nagtitinda po, pawisin po siya. Kaya maya't maya po yung palit niya ng damit. Kesa naman po magkasakit ang Kuya Lito ninyo, mas inaanohan ko na lang po magpalit siya ng magpalit. Kasi nga po pawisin siya, di ba po? Pag nagtinda siya, minsan 2 damit yung pinapadala ko. Kaya yun. Talagang mabilis po kami sa labahin. Minsan po hindi pa yun abot ng 1 week. Naglalaba na po ako. Pero syempre, pag uwi dito, iba pa po yung yung damit niya. Magbibihis pa siya ulit. Kaya yun po. Medyo talagang madami po kaming labahin. So, ito po na balatan ko na po yung patatas, yung bell pepper, tanggalan ko na rin ng buto, tsaka nabalatan ko ng sibuyas. Hugasan ko po ulit bago po natin i-chop. Saglit lamang po. Ayan. Hugasan na po at unahin ko po itong gayatin. Hindi ko po siya masyadong lilitan. Ayan. Dito po sa recipe na to, pwede pong iprito nyo muna yung patatas. Pwede namang hindi na. Pero ang gagawin ko po ay yung hindi na kasi mas gusto ko po yung hindi na piniprito. Pero karamihan po ng nagawa dito, piniprito po talaga. Pero syempre, tulad nga ng sabi ko, yung gusto ko kasi hindi na iprito. Kaya yun na lang gagawin ko. Depende na po yun sa inyong gagawin kung magluluto man kayo ng ganito. Kung anong trick nyo, kung iprito nyo pa ba yung patatas or hindi na. Trip lang. Char. So, ito na po yung patatas. Bawang naman, bawang. At tulad nga po ng sinasabi ko lagi, ang version po na to ay version ni Ate Vera. Iba-iba po tayo ng version, kaya kung may iba po yung version dito sa luto na to o sa recipe na to, baka pwede nyo pong i-share para may matutunan naman po akong iba, syempre. Alam ko naman pong maraming nagluluto dyan ng mga mamis o kaya yung mga ate ko na nasa ibang bansa, syempre. Yan. Yung iba po kasi na nasa ibang bansa, alam kong mga all around din, kaya nagluluto din sila. Kaya alam ko na marami rin nanonood na mga nagluluto. So, baka may version po kayo nito na iba. Baka pwede naman po palambing. Pa-share naman po kay Ate Vera. Ayan, no? Maraming salamat po sa pag-share. At sa mga nag-share po pala ng mga recipe din nila, maraming salamat po talaga. At ito pong lulutuin ko na to ay isang request na naman ng ating kababayan na nabasa ko po mula sa comment section. Ayan. So, sana mapanood mo po to, ni-request mo. Ito daw ay gusto ng kanyang anak. So, yan. Try po nating lutuin ang version ni Ate Vera. Yan. Kasi natutuwa naman po ako kung sinasabi ninyo dun sa inyong mga comment na gagayahin or ginagaya nyo yung aking mga version. Maraming salamat po talaga at natutuwa po ako kasi may mga nakaka-appreciate sa na tulad ninyo yung mga ginagawa ko. So, ito na po, na-prepare po natin. Tatanggalin ko na rin po dito sa plastic tong bay leaf or laurel.
Yan. At sa mga nagkukorek po pala sa akin minsan, kung mali-mali yung natatawag ko, maraming salamat po. At syempre, pasensya na rin po kayo kasi hindi naman po lahat ng pagkakataon ay yung utak natin ay mabilis makapag-isip. Minsan po kasi, opo, yung aaminin ko po sa totoo, minsan na bablangko rin ang Ate Vera. Kasi syempre, yung ganitong nagsasalita sa harap ninyo ay hindi naman madali. Sa totoo lang po, ayan, alam po ng mga ibang nagbablog yan. Dapat bago ka magsalita o bago ka mag-open ng camera, yung mga gagawin mo ay naka sunod-sunod na para hindi po ganun kakomplikado ang iyong vlog. At syempre, alam din ng mga nagbo-vlog yan kasi nararanasan din nila kung paano mag-isip ng content, kung paano mag-edit, yan, kung paano magsalansan ng content. Yun, syempre, hindi naman pumaalis sa isang Ate Vera na baguhan sa ganitong larangan ang mablangko. Kaya maraming salamat po sa mga nagkukorek minsan at maraming salamat din po sa mga kumukutya na nagmamagaling daw kasi ako. Maraming salamat po kasi at least kutyain nyo man ako or husgahan ay alam ko na pinapanood nyo pa rin itong vlogs namin. Kasi hindi nyo naman masasabi yung mga words na mali ko kung hindi nyo pinanood yung aming vlogs. Kaya ngayon pa lamang po sa inyong mga nakumukutya or sa inyong nagsasalita ng masama sa Ate Vera ay okay lang, walang problema po yun. Opinion nyo po yan, inyong gustong sabihin yan, wala pong problema. Alam ko po na hindi naman lahat ay mapiplease ng inyong Ate Vera. So, sa mga nagkakagusto naman sa mga content ni Ate Vera ay maraming salamat po talaga ng marami. At syempre sa mga nag-aabang ng ganitong pagluluto ko, maraming salamat po. At sobrang tumataba po yung puso ko. Lalong-lalo na po kung ang mga comment ninyo wow, gagayahin ko yan. Ay, lulutuin ko yan. Ay, oo, gagayahin ko yung version mo. Sobrang sarap po sa pakiramdam. Kasi alam ko po na nandyan pa rin kayo at sumusuporta sa inyong lingkod. Maraming salamat po sa suporta nyo sa amin ni Kuya dito. So, ano pa pong ginagawa nyo? I-set up ko na po yung camera at magluluto na po tayo. Huwag po kayong aalis. So, yun po. Sinalang na po natin yung ating kawali at mainit na. Maglalagay na po tayo ng mantika. Malinis po to, kaso pinagprituhan na po to ng chicken din. So, tinabi ko lamang po at yun ang gagamitin ko. Lagay na po natin yung bawang, tsaka sibuyas. Gigisa lang po natin ng mabuti. Nahalo ko po ng minahalo kasi mainit na yung kawali. Naubusan po pala kasi ako ng tomato paste, kaya bumili po muna ako dun sa tindahan. Mahina naman po yung apoy, kaya iniwan ko na. Pagbalik ko, mainit na yung ating kawali. So, gisa na po tayo agad. Bakit? Ha? Lagay na po natin yung manok. Dito po muna isasama yung yung pinakasabaw niya. Mamaya po. Gigisa ko po muna yung manok. Andito na po pala ang Kuya Lito nyo. Baka naririnig nyo na yung boses. Kakarating lang po niya, namamahinga-mahinga siya.
yan. Sisimmer lang po natin siya ng konti. Hindi sa lang natin maigi. Ito po yung pinagbabarag. So, yan. Mabango na po yung manok kasi na-marinate nga po siya. Pero mas mabango po sana to kung mas matagal yung pinaka-marinate niya. Pero okay lang po at least na-marinate. At lalagay ko na rin po pala yung laurel. Ayan. Then, takpan ko po muna. At balikan ko po kayo pagka okay na po yung ating chicken. At yun po, check na po natin. Ayan. At lalagyan ko lang po ng paminta. Dadagdagan ko lang po. Kasi mayroon na pong paminta to, diba? Pero magdadagdag pa po ako. Ayan. Then, lalagay ko na rin po yung tomato paste. Tomato paste po ginagamit ko, hindi siya tomato sauce. Kasi mas okay po sa akin tong tomato paste eh. Ayan. Gusto ko po kasi yung tomato paste, gisang-gisa. Para hindi rin po agad napapanis. Yung iba po kasi, natatakot magluto ng ganito kasi lalong-lalo na kung may tomato paste or tomato sauce. Pero pagka lutong-luto naman po yung tomato paste or tomato sauce, ay hindi na po siya napapanis agad. Simmer ko lang po siya ulit. Yan. Ganyan lang po kadali yung luto natin sa ating manok. So, balikan ko po kayo ulit maya-maya. Check po natin siya ulit. Ayun. Tignan nyo po yung pinaka-tomato paste nyo. Maganda po yung kulay at syempre sa lasa, nag-iiba rin po yung lasa niya. Pag lutong-luto po siya. Okay na po siya. Lalagay na po natin yung pinag-marinatan. At magdadagdag po ako ng konting tubig. Lalagyan ko po itong ating babaran. Sayang po kasi yung lasa. So, yan. Okay na po yan. Luto na po yan pagdaan ko pa po konti. Pagka natuyo po at malapot na yung sabaw ay okay na. So, ayan po. Okay na yan. So, papakuluan ko lang po siya ng mga 5 minutes. Pwede na po natin ilagay yung patatas. So, yun na nga po. Tignan natin ulit. Ayan. Napakabango na po at napakaganda ng kulay ng sabaw natin. Lalagay ko na rin po yung patatas. Ayan. Gusto ko po kasi sa patatas yung luto-luto, yung malambot na malambot. Pero yung iba naman po ay gusto yung matigas-tigas pa. Pero syempre kanya-kanyang trip yun, tulad nga ng sabi ko kanina. Ayan. So, ayan, antayin lang po natin siyang lumambot yung patatas at matuyo yung sabaw niya. At okay na po siya. At yun na nga po, check po natin. Ayan. Ay! Pumalong pa.
Hindi pa masyadong malambot. Pero titikman ko na po. Tama na po yung alat, tama na yung asim. Lagyan naman natin ng konting asukal. Pampabalanse lamang po to. Kasi ayoko nang masyadong matamis. At lagyan po natin ng Knorr seasoning na konti. Konti lang. Ayan. Siyempre, hahaluin po natin. Yan, medyo na ano na po yung sabaw, naiiga na. Sakto po yan, pag naiga yan, okay na rin po yung ating patatas. Lalagay ko na rin po pala yung bell pepper. Muntik ko nang makalimutan. Yan. So, yan lamang po. Ganyan lang. Tayin na lang po natin siyang maluto. So, check na po natin. Yan, wala nang sabaw. Yan. Yan po yung gusto kong ma-achieve. Yan. At syempre, titikman ko po ulit. Okay na po. Papatayin na po natin at okay na yan. Hindi ko po siya masyadong papatuyuan. At syempre, para may sarsa din yung uulamin ng kuya dito. Yan. Malalaman nyo po pala kung lutong-luto na yung tomato paste o tomato sauce kasi yan po, tignan ninyo. Yan. Umaangat na po yung mantika niya. Yan. Kita nyo naman po kaninang ginisa natin, konti lang po yung mantika. Ganyan po yung magandang luto ng may tomato paste o tomato sauce para hindi po siya mapanis agad. So, yun lamang po. So, eto na po ang ating chicken asado. Yan po siya. Yan. So, luto na po ang ating ulam. Ano pa pang ginagawa nyo? Kain tayo! Yun po, napakasarap naman ito, han. Siyempre, spoon yan. Siyempre, magkakamay ako. Yun ang magkakamay daw sa... Kain na po! Kain! Luto na po yung ating chicken asado. At syempre, una nating papatikman si Kuya dito. Baka hindi po siya masarapan, ibibigay ko po ito sa iba. Ganoon? Syempre. Oh. Me! Ano yung chicken? Konting kami lang. Ay, konting lang. Baka yun na sinabi yung chicken. Di ba po? Ano po natin? Yung nasa ano? Hindi po niya nalasahan yung maliit. Hindi yung malaki na po. Hindi, joke lang po. Napakasarap po. Sip-sip! Para po kayong nasa restaurant ng sikat na restaurant. Oh, talaga. Ganun po kasarap. Talaga po. Oo naman, ma'am. Siyempre tayo po, patatas. Madaming patatas. Kasi paborito ko po ang patatas. And isang chicken. At konting salsa. Yun, no? Kain-kain po tayo. At uunahin ko po, kasi mayroon po akong, may dumating po na pusa dito. May ampon ako. Bibigyan ko po muna. Malinis naman po itong kainan niya. Pagkatapos niyang kumain na hinugasan ko na po agad. Kaya, ayaw po kasi niyang kumain kung hindi kami kasabay. Oo nga Yan. po. Baka po napapansin nyo na siya sa mga vlog namin. Magana po siyang kumain pag kasabay kami. Opo. Pag hindi po, pag nilalagyan ko lang siya ng pagkain, hindi po siya kumakain. Oo nga po. Nahihiya. Charot. Sarap nito, han. Kain-kain po po. So, kain po tayo. First bite. Yung mga minamahal naming subscribers, kain na kain po tayo. Sabay na po kayo sa amin. Nakapag-pray na po pala kami. Opo.
Thank you, Lord. Sarap. Init ka. Kakaluto ko po kasi. Kaya dumating na si Kuya Lito. Siyempre, nakapagpahinga naman na siya mga kalahating oras. Wala pa, 20 minutes. 20 minutes lang. So yun, kain na po tayo. First bite para po sa inyo. Sarap. Patatas. Tama-tama yung lasa. Yung naglalaban ba? Hindi masyadong maalat, hindi rin masyadong matamis. Kailangan yung tama lang. Para, lalo pagka, yung iba diba hindi nakain ng kanin. Kasi pagka inalatan mo at pangkanin, nung sa hindi nakain ng kanin, sobrang alat na sa kanila. Opo. So, ayan po. Try nyo po itong recipe na to. Wala namang masyadong ingredients. Parang adobo lang ang nadagdag lang ay tomato paste. Opo. Tsaka yung lara. Bell pepper. Para maiba naman po pagka sa mga hindi mahilig magluto pero gustong kumain, yan. Pwede nyo pong gayahin to. Madali lang naman po. Sa sobrang sarap, kahit napakainit, binabakbakan ko na eh. Tatas. Kung mapapansin nyo po pala, dito kami na nakain lagi. Kasi yung inuupuan po namin dun sa isa na po kasi yung upuan namin na matangkad. Yung inuupuan ko po lagi ay nasira na po kasi may sira na po sa gayon. Yun pa po yung gamit nila dati. Nila dyan. Ano natin, Gina? Opo. Sira na po yan na nadatna namin. Opo. Natuluyan na po. Kaya wala na po akong uupuan doon. Si Kuya Lito lang mayroon yung ginagamit po niyang paglalakad. Ayaw naman niyang doon siya, dito ako. Charot. Kaya kung mapapansin niyo po, nandito kami kumakain. Sarap. At yung pag nagluto ka po ng ganito, ayan tingnan nyo yung sarsa tumitikit na sa Kumbaga pag adobo Pasuyo. palagit, yung paubos na po yung sabaw, Opo. patuyot na. Yun ang masarap, mga ganito. Hindi. At ito po, ganitong mga luto, pag pinapainit mo, lalong sumasarap. Opo. Huwag po kayong matakot yung sabi nila may tomato paste, madaling mapanis. Hindi po. Basta po lutong-luto yung tomato paste or tomato sauce nyo. At saka di ba po may suka naman tayo dun sa pinag-marinate natin kanina. Yun, di po siya agad mapapanis yun. Kahit ilang araw po yan. Ito ang ulam na to ay parang parang tunay na pag-ibig po. Habang tumatagal, sumasarap. Oo naman. Ay, mga ganun-ganun ka na ngayon, ha? Siyempre Ang hirap talaga nagtitinda sa palengke noon. Dami na pupulong. Ganon. Sabi lang nila sa Facebook, nabasa ko. Ang mga nagtitinda daw sa palengke, may mga napupulot. Kung hindi chismis, kalokohan. Hindi. Pero ano po yun? Mga joke lang sa Facebook yun. Joke ko lang din kay Kuya Lito. Kasi ako nga matagal sa palengke, kahit saan, matagal. Puro kalokohan pa rin. Charot. Sarap. Kain po tayo. Sabayan niyo po kami. At napakasarap ng luto talaga ni Vera. Pagka na-marinate po kasi hanggang kaloob-looban, may lasa na siya. Kahit yung buto, yung loob na Pero, buto. pinakagat ko yung buto. Kaya lang kung mapapansin nyo, pinapasaid ko kay Vera kasi yung ngipin ko kasi po,
Hindi na masyadong ano. Hindi na masyadong makangat-ngat. Palibasa po, alam po ni Kuya Lito na paborito ko yung mga buto-buto. Ano? Yan, matatas. So siguro po mahaba na tong video namin. Enjoyin lang po namin to at kain na rin po kayo dyan. Kung andito lamang po kayo, di sama-sama po sana tayong kumain. Opo. So, God bless po at maraming salamat sa lahat ng suporta nyo, sa palaging suporta nyo po sa amin. Maraming salamat po talaga at maraming salamat po sa mga nakaka-appreciate ng mga ganitong vlogs namin. Sana po ay hindi kayo magsawa at sana po ay lumaki pa po ang ating channel para po mas marami pa pong matuwa at mas marami pang masura. Charot! So, ayan po. Sana po, isang request na lang po. Pwedeng mag-comment po kayo sa baba at sabihin nyo, kung umabot po kayo sa dulo ng video na to, comment nyo po kung taga saan kayo at malay nyo, mag-live po tayo at batiin ko po kayong lahat. So, ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Hanggang dito na lamang po muli at see you next vlog. Bye! God bless us all! Kuya Lito na daw po ang mag-off no video.